Hello everyone! Kamusta po kayo? Welcome back po to my channel, Hana Art Tutorials. So, para sa video natin ngayon, gusto ko na turuan kayo kung paano kayo mag-edit. So, yung pinaka-application na pag-uusapan natin ngayon ay itong VN. So, ito pong VN ay pwede po natin tong ma-download sa atin pong Google Play Store. So, i-search nyo lang po dito ang VN and ito po yung lalabas, VN AI Editor. I-install nyo lang po yan. By the way guys, ito pong tutorial natin ay para po sa beginner po talaga, which is iisa-isahin ko po yung mga kinakailangan ninyong matutuhan para matuto kayo na mag-edit. So, gamit natin ay cellphone. Kung ang gusto nyo po ay advanced tutorial, so hindi po ito pang advanced, lahat lang po na mababanggit ko dito ay pang beginner friendly. Okay? So, ayan, pupunta na tayo dito sa VN editor natin. So, ito pong VN ay libre po na editing app gamit natin iPhone. So, para tayo ay makapagsimula na makapag-edit ng ating mga videos, pupunta tayo dito sa plus sign. So, i-click lang natin yung plus sign. Tapos, i-click natin tong new project. By the way, yung VN po na ito ay hindi ko pa nauubos yung 100 free projects. Sabi kasi dito, kailangan natin mag-upgrade ng VN Pro kapag tayo ay nangangailangan ng 100 more projects. Hindi ko pa po sure guys kung pwede po ba na i-uninstall natin tong application, then reinstall para bumalik sa dati yung remaining project. But anyways, ayan nga po, i-click natin tong new project. So, dito, makikita po natin, under ng all, lahat po ng video man yan or photo na nasa gallery natin. Dito naman tayo pumunta sa part ng video, ibig sabihin, lahat lang na makikita natin dito ay pulos videos. Tapos dito sa photo, lahat photos. Kasi pwede po tayong mag-edit kahit photo po yan. Pwede natin siyang gawing video. Okay? So, para sa video na ngayon, ang tuturo ko sa inyo ay both. Pwede tayong mag-edit dito ng both video at saka photo. Dito ako sa video, kukuhain ko lang yung video screen recording ko dito. Kiklik ko to. Pagka-click nyo po dyan, magkakaroon ng number 1. Kapag nag-click ulit kayo ng isa pa, magkakaroon ng number 2. So, yan yung sequence. Pwede nyo po na dagdagan nyo ng photo. Kung gusto nyo ay photo, so, i-click ulit natin tong photo. Yan yung number 3. So, yan po yung sequence. Okay? Pag nakapili na kayo, i-click nyo na po itong part ng next. Tapos, ito po yung magiging itsura niya. So, yan po yung mga videos and photos na pinili ko po na ilagay dito sa i-edit po natin. Okay? So, una sa lahat, yung gagawin nyo po, dito po sa taas, may makita kayong original. So, papalitan nyo po yan. Yan po kasi yung pinaka-frame ng ating video. Ang atin pong gagawin ngayon ay frame pang YouTube. So, yung pang YouTube po natin guys, ay ganito po, 16 by 9. Ganyan po yung magiging itsura niya. Pero kung tayo po ay mag-edit para sa TikTok, 9 by 16. May TikTok naman po na icon. So, pipili lang po tayo. Kung tayo naman po, ang gusto natin ay specific na ganito. So, marami ditong icon. May mas maliit, mas narrow. So, nasa sa inyo po yon. Basta yun sa akin po for this video, 16 by 9, pang YouTube. So, i-click ko lang yan, 16 by 9, and i-click ko tong part ng check. Ibig sabihin, lahat po throughout this video ay 16 by 9. Ayan po siya. Kung mapapansin nyo po, hindi na nakita yung buong video. So, paano? I-click nyo lang po, ito, yan yung pinaka-video. Since phone yung gamit natin, i-click natin siya. Pagka-click natin, idadrag po natin. Like, papaliitin natin. Ayan, nakita nyo, diba, na-adjust po siya. So, dalawang hand or dalawang finger yung gamit ko para ma-pinch yung video. So, gusto ko ganyan. Ganyan lang yung itsura. Kasi kapag screen recording, ganito po usually yung ating ginagawa. So, okay na po tayo dyan. Okay na yung frame natin. Ngayon, next. Paano po natin i-edit yung video na mag-crop po ako kasi may iba po na dead air. So, ang gagawin po natin ay ipi-play po natin yung video. So, para ma-play po, i-click po natin itong pinaka parang triangle. So, i-click po natin yan. Tapos, nakita na natin kung nasan yung dead air. Ipo-pause natin siya. And then, i-click po natin itong clip para lumabas itong split sa baba. Ayan siya sa split.
Pagka-click natin ng split, nahati na yung nahati na sa dalawa itong clip. So, may clip A and may clip B. Tapos, ipi-play ulit natin yan siya, then pause. Kasi, kailangan nating tigilan dun sa part na hindi na dead air. So, ayan. Itututok lang natin kung saan gusto nating i-clip. So, click ulit natin itong ating clip and i-split natin siya. So, nahati na ulit. So, alin dyan yung i-delete natin? Kunyari, ito yung dead air. Itong nasa gitna. I-click natin yan and isa-select natin itong delete. So, pagka-delete, nawala na siya. So, natanggal na yung dead air. Kaya kung gusto mo na panoorin ulit yung video mo, ipunta mo lang ulit yan dito sa unahan and then i-play mo yan siya. Okay? Pagka-play, ay okay na. Nawala na yung dead air. Okay, next tayo. Hanapin nyo ulit dito throughout sa video ano yung may dead air. Okay? So, ganun po. Mag-edit, mag-clips po or mag-delete ng mga dead airs. Ngayon, yung next question is, pwede po ba na hindi na split yung gawin? Pwede po. Yung usual naman, ito naman ay para sa mga medyo sanay na sa pag-i-edit. So, i-click mo lang ito, i-clip mo siya, and then, pwede nyo pong i-drag yung dulo. So, i-click nyo tong dulo na clip, and then, meron kayo makitang arrow, itong color yellow. Pwede nyo siyang i-drag papunta dito, papalawakin mo, or i-drag paliit papunta sa kanan. Okay? So, ganun po siya. Medyo mahirapan kayo doon since hindi ninyo makukuha yung exact na second na i-clip ninyo kapag drag yung gagawin ninyo. Pero pwede nyo namang gawin yun, okay? Tansyahan nga lang. Kaya mas recommended na ang gagawin ninyo ay itong split and then delete. Okay na po tayo doon? Yung next naman na pwede natin gawin is, paano naman po kung ang gusto ko naman dito ay papabilisin ko po yung video. Kunyari, ang ginagawa ninyong video ay kayo ay nagta-travel. So, para magawa yun, i-click nyo lang itong clip na gusto nyong pabilisin. Pagka-click nyo dyan, sa baba po, meron po kayo makita na speed. I-click nyo lang po yung speed. Dito po tayo sa part po ng regular. And then dito sa regular, nandito tayo sa usual ratio ng bilis 1.0x. Ibig sabihin, yun yung normal speed. So, kung gusto po natin na pabilisin yung atin pong video, papunta po siya sa kanan. Bale, pwede nating ilagay dito sa 1.5x. Ibig sabihin, mas bibilis. Pwede din 2 times, pwede din 3 times. Ang pinakamabilis dito ay 10 times. Kung mapapansin niyo sa 1x or usual, normal na bilis, ang duration ng video natin ay 32 seconds. So, kapag pinunta natin siya sa 2 times ng speed, yung 32 seconds ay magiging 16 seconds kasi papabilisin niya. Kung gusto naman natin na gawing slow-mo, papunta naman sa kaliwa. So, pwede nating i-0.5. Yung 32 seconds ay magiging 65 seconds. Pwede din nating 0.1. So, pahaba ng pahaba or palengten yung video natin, yung video speed kapag pakaliwa, pabilis kapag pakanan. Kung gusto ninyo na ganito lang yung speed na inyong gagamitin, pwede nyo pong i-click itong part ng isang check. Pero kung gusto ninyo lahat po throughout your video, pare-parehas ng speed, i-click nyo lang tong apply to all. Okay? Next naman, kunyari, nagpabilis na kayo ng video, 'di ba? Sa travel yung ginagawa ninyo. Bumalis na nga yung video. Kaso nga lang ang boses ay parang naging chipmunks kasi 'di ba pag nagpapabilis tayo ng video, ini-speed up natin, nag-iiba yung boses. So gusto ninyo na i-mute yung inyong video. So paano kayo mag-mute ng video? I-click nyo lang etong clip ninyo and then dito sa baba, i-scroll nyo siya pa kanan. Katabi ng speed, ayan, nandito yung volume. I-click din nyo yung volume. Ang volume natin dito ay 100. Kung gusto ninyo na humina yung volume, mag-tone down, papunta nyo lang sa left side. Nandito yung volume, nag-0. Kung gusto nyo mas palakasin, ipunta nyo ito doon sa kanan. Okay? Kagaya lang din ng kanina, kung ang gusto po natin ay etong clip lang na to, yung magbabago ang volume, click nyo lang itong part ng check. Pero kung gusto nyo lahat ay magbabago, i-click nyo itong part ng apply to all. Okay? Ngayon, i-explore muna natin.
explore lang tayo dito sa VN application. Pwede tayo dito mag-fade. Ang meaning nitong part ng fade ay yung pinaka-sounds na nandito sa video. Kapag fade in, ibig sabihin, faded pa or medyo mahina pa sa umpisa. Umpisang 4 seconds. Depende sa inyo kung ilang segundo yung medyo papahinain ninyo para hindi naman masakit sa tenga yung introduction. Sa fade out naman, ganon din yon pero sa dulo ng video, sounds of video, okay? Kapag okay sa inyo yan, i-click nyo lang itong part ng check. Ngayon, meron naman tinatawag dito na crop. So, medyo bihira lang to, pero para lang din alam ninyo na pwedeng mag-crop ng mga videos. I-click nyo lang tong crop, makikita ninyo yung video na nandito. So, ika-crop nyo lang yan siya. Pwede kayong mamili kung anong part lang ng video yung makikita. Para sa akin, mas maganda kung naka-free para hawak natin kung anong part ng video yung gusto nating tanggalin. Okay? So, for example, ayoko na makita ninyo yung schedule ko. So, tatanggalin ko. Hindi ko ipapakita sa inyo yung part ng calendar ko. So, clean-up ko yan siya. Then, ikiklik ko lang tong part ng check. So, ito na yung part ng video. So, naka-crop na siya. Ibig sabihin, hindi nyo na nakita yung mga sensitive parts ng calendar ko. So, ganun yung pagka-crop. Ngayon, meron ding rotate. So, pwede nyo din i-rotate yan. Rotate pa kabila, pa baliktad. So, ganun po siya sa pag-rotate, okay? Sa mirroring naman, pabaliktad. Ngayon, sa flip naman, from up and down. Okay? So, dito naman next, BG, yung background. Dito naman po sa background, kung mapapansin niyo, di ba, black yung ating background dito. Paano kung ayoko ng black? Ibahin natin. Click nyo lang tong background. Pili lang kayo ng colors na gusto niyo. According sa kung ano talaga yung bet ninyo, pwede din kayo mag-input dito ng image. Okay? Pwede din kayo dito magpa-blur ng pinaka-video, kagaya nito. Dito sa part ng image, kung gusto ko na i-blur lang, eto, dito lang ako sa blur. Then, i-click ko lang tong part ng check. Kung gusto ko na image, nandito lang yan sa tabi nito, may plus. Pwede kong maglagay, ayan, kagaya nito. Pwede kong maglagay ng kung ano yung background na gusto ko. Okay? So, ganoon lang po siya, kasimple. So, pwede na natin i-proceed dito yung mga iba pa na pang beginner. Kasi yung mga iba dito like auto caption, zoom, extract audio, music, and magnifier ay pang mga hindi na siya beginner friendly. Okay? Ito lang naman yung mga super necessary na kailangan ninyong malaman. Okay? So, dito naman tayo sa paglalagay ng audio. Paano kung ang gusto ko ay mag-voice over? So, kapag mag-voice over tayo, itutok natin dito sa specific na video na gusto nating lagyan ng voice over. Pero of course, pag nag-voice over kayo, make sure na na-mute nyo na yung video. So, i-click nyo lang tong pinaka-clip and punta lang kayo sa volume, i-mute lang natin. Kasi ang mangyayari niyan, kapag kayo ay nag-voice over, tapos hindi naka-mute yung video ninyo, dalawa yung nagsasalita. Kayo na nag-voice over and yung mismong voice na nandun sa video. Okay? So, once na volume down nyo na yung video, punta lang kayo dito sa may left side. Nandito yung parang music na icon. Meron ditong part ng record. I-click nyo lang yung record and i-press nyo lang tong red para dire-diretso na yung inyong pagre-record. Na yan siya. Pagkapos, doon lang kayo pwede makapag-edit ng volume ng inyong na voice over, pwedeng mag-clip or pwedeng mag-delete. Pag gusto nyong i-save etong inyong recording, i-click nyo lang tong part ng check. And mag-a-appear na po yung inyong pinaka video recording dito sa tapat ng pinaka-music icon. Okay? Dito nyo siya pwedeng i-split. Ayan. Dito nyo siya pwedeng i-delete yung na-split ninyo. Yan siya. Kagaya lang din ng ginawa natin kanina sa video. Ganun din po yung style natin kapag tayo ay mag-i-split and delete ng voice recording. I-click nyo lang yung voice recording, itutok nyo lang sa parang ayaw nyo or dead air na apart, then click nyo lang tong split and then mag-split ulit kayo ng isa. Tapos i-delete ninyo yung icon or yung part na ayaw ninyo. Okay? Tapos i-move nyo na lang itong inyong pinaka voice recording para ma-adjust. Okay? So, ganun po siya. Kung i-delete nyo naman, i-click nyo lang yung recording nyo and click delete. So, ganun po siya.
Pwede nyo din po yung i-duplicate. Kunyari, ayaw nyo nang paulit-ulit. Ganun din naman yung sasabihin nyo sa susunod. Click nyo lang to and then click duplicate. So, magdodoble po siya. So, ganun po. Ngayon, what if gusto nyo lagyan ng background music? I-click nyo din po itong part ng music. Nandito naman po itong music. So, pipili po kayo dito kung ano po yung mga music na gusto nyong ilapat. Meron ditong galing na sa VN application and meron din naman kung meron na kayong na-download. So, as of now sa akin, ito lang naman yung mga music na na-download ko. So, pipili lang ko dyan, then click ko lang tong part ng use. Pagka-click ko sa use, i-click ko din po dito itong part ng check. So, mapupunta na siya dito. Ayan. Kung makikita ninyo, lumawak itong icon ng music. So, naglapat sila dito. Nandito yung voice recording and nandito din yung music. So, kagaya nung kanina, pwede po natin yung babaan yung tone kasi gusto natin na naririnig pa rin yung boses natin. Mahina lang yung background music. So, ang gagawin ninyo ay i-click po ninyo itong pinaka music na nilapat natin and i-click nyo tong part ng volume tapos i-tone down nyo lang, okay? Then, pag okay na, i-click. Kapag may gusto kayong i-trim or i-click nyo lang po itong pinaka-music, then click split. Then hanap ulit kayo, i-split nyo ulit yan siya para pwede nyong i-delete yung part na gusto nyong i-delete. Okay? Tapos i-move nyo lang yan according sa kung saang part ng video nyo gusto ilapat yung music. Okay na po kayo doon? Okay, next. Paano naman kung gusto natin may effects? Like, kunyari, may drum roll, ganun. I-click nyo lang po itong music and punta lang kayo sa effects. Pwede kayong mag-search dito ng sound effects. Okay? So, pwede din kayo dito na mag-download. Punta lang kayo sa part ng My Music and nandyan yung inyong music na pwedeng ilapat. Okay? So, next, paano kung ang gusto ko naman dito ay maglalapat ako ng text? Like, kunyari, gusto ko maglagay ng welcome to my channel. So, pupunta naman tayo dito sa pinaka-text icon, itong letter T. Then, dito, pipiliin natin itong text. Then, magta-type na tayo dito. So, para sa akin, okay na ako dito sa part ng add a heading. So, medyo malaki ang add a heading. Tapos, itatype ko dito, hi, welcome to my channel. So, for example lang to ha. Then, click ko tong part ng check. Then, ipipinch down ko siya and ilalagay ko siya kung saang part ko ng video gustong lumabas yung hi, welcome to my channel. Ayan. Okay, nakita nyo na, nandito siya sa gitna. Kapag gusto nyo na buong video, nandyan yung hi, welcome to my channel, i-click nyo lang itong video na, itong text na to. Tapos, dito sa gilid, i-dire-diretso nyo lang. Ayan. Para buong video, makikita itong hi, welcome to my channel. Kung ayaw nyo naman, like gusto nyo nang i-split, okay lang. So, i-click nyo lang itong pinaka-text and hanapin nyo dito sa baba itong split. And then, i-click nyo lang yung part nito na gusto nyong i-delete. Okay? So, once na natutunan nyo yan, pare-pares lang po yan. Yung style ng pag-i-split ng video, pag-i-split ng text, and ng voice-over. So, yung next naman natin dito, paano kapag magsisingit ako, mag-overlay ako ng picture or video? So, ang gagawin natin, is i-click natin itong parang icon ng ating photo. Ayan. Then, meron ditong photos and elements. Dito muna tayo kay photos. So, for example, gusto kong isingit itong photo na ito. I-click ko lang yan siya. And, ayan, lumabas na. Nandito na sa screen ko. So, ang tanong, paano ko siya mapapalaki? So, i-drag nyo lang siya. Gamit yung 2 fingers nyo, pwede nyo palakihin. Pwede nyo ding paliitin. And then, i-move nyo lang sa kung saang area nyo gusto na ilagay yan. Okay? After that, pwede nyo din pong gawin yung ginawa natin kanina sa text. Gusto nyo, throughout this video, nakikita po yung picture. Ida-drag nyo lang po yan. Tapos, papunta dun sa pinakadulo. And, itong isa papunta din dun sa pinakadulo. So, ganun din po siya. Kung ayaw nyo na, pwede nyo i-split and pwede nyo i-delete. Okay? So, paano naman po kung ang gusto ko ay, kunyari, may subscribe icon. So, pwede kayo magpunta dito sa part ng elements and i-search lang natin dito ang subscribe. By the way, nag-iiba-iba po pala ng style dito ha. Kasi itong VN, free earning app ito, ay, sorry, nasanay ako sa mga free earning app. I mean, ito ay free editing app. Tapos,
iba-iba. Kasi pwede kayong mag-edit gamit yung CapCut, iba yung style nila ng pag-edit. Ito ay sinishare ko lang sa inyo gamit itong VN kasi okay siya pang edit. Sa una mahirap, pero once na natutunan mo, madali lang din pala siya. So, share ko lang sa inyo. So, nandito yung mga subscribe icon. Pwede kayong mamili. Ayan. Kagaya din ng ginawa natin kanina, pwede nyong paliitin, pwede nyong ipunta sa kanan, sa kaliwa. Ganun po siya. Okay? So, okay na tayo doon. So, ganun lang naman po kasimple mag-edit dito kay VN. So, ito yung pinaka-latest na editing app na libre na para sa akin ay sobrang helpful. Kaya ayan, share ko na sa inyo. Kung meron kayong mga specific na gustong gawing tutorial on about paano mag-edit, ganito, ganyan, i-comment nyo lang yan sa comment section. Tapos at the same time, kung meron kayong request na ibang editing app yung kailangan nating ipag-editan, magsabi lang din kayo sa comment section. Ayun lang, kapag ito ay isa-save ninyo, i-click nyo lang po itong part ng pinaka-arrow sa taas. Ayun, pasensya na kanina kasi pinost ko lang itong ine-edit ko dahil merong dumaan na nagpaparada. So, fiesta kasi dito sa amin. But anyways, ayun nga, kapag kayo ay magsisave na, okay na sa inyo yung na-edit. For example, okay na to. So, ang gagawin ninyo ay dito sa itaas, meron pong arrow up. Click nyo lang yung arrow. Dito, pwede kayong mamili. Libre to guys. Unlike kay CapCut, kapag naka 2 point something K resolution to 4K resolution may bayad. Dito kay VN walang bayad. Kaya gusto ko dito. So, pwede kayo mamili from 720 resolution up to 4K resolution. Pipiliin nyo lang itong part ng manual para pwede kayo makapag-manual na pili, ha? Manual na pili hanggang 4K. Tapos, after nyan, i-click nyo lang po itong part ng export. Huwag nyo lang ilalak yung screen para successful na ma-save yung video na ine-edit ninyo. Okay? So, I hope na makatulong itong video sa inyo. Very good itong CVN editing app. Kung meron kayong request na ibang editing app na gusto nyong gawa natin ng tutorial, just let me know in the comment section. Ayun lang. Maraming salamat guys sa panonood. Ingat po kayo palagi and God bless po. Bye!